mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Francia at makakasama ko si Binibining Laking Danom upang talakayin namin kung ano nga ba ang nakapaloob sa panitikan ng Rehiyon 11. Kilala bilang ang rehiyong ito sa rehiyon ng Davao. Kilala ito bilang kayangan na nagbinubuo ng anim na lalawigan. Ito ay Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental at Campus Valley. Ang katangian ng rehiyong ito ay ang pagkakaroon ng mataas at malinawak na lugar na magagamit nila sa pag-aaral ng kultura. Kaya din ang lugar na ito sa pagkakaroon ng matatang lugar. At ang isa sa mga bunga ng kanilang mga pananim ay kanila na lamang ng saging, paminta, pwede, tabaka, kape, kobra, kasoy, at marami pang iba. Sila rin ang pangunahing pinagkukunan ng mga produkto ito. Ang pag-agrikultura ay isa sa pinagkukunan nila ng pagkakakitaan. Bukod sa pagsasaka, ay isa rin sa pinagkukunan nila ng pagkakakitaan ng pangingisda at pagnegosyo. Kilala rin ang rehiyong ito sa isa sa pinagkukunan ng yamang mineral, katulad na lamang ng marmol, ginto, limestone, pilak, tanso, at marami pa. At bukod sa yamang mineral at sa yaman nila sa mga produkto, ay meron din sila magagandang pook at mga pwedeng kaligid, katulad na lamang ng Mount Apo na isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. At meron din sila mga dalampasigan, kagaya na lamang ng white beaches na dinarayan ng mga turista na matatagpuan sa Davao. Meron din sila tinatawag na the orchids. Ito ay isang malawak na taniman ng orchids na dinarayan ng mga turista na nahihilig sa Bulacan. Marami sa pinirahan dito ay mga taga-Cebu, Ilocano, Ilonggo. Nabibilang pa rin sa rehiyong ito ang mga katutubong at gaya na lamang ng mga Apagobo, Mandaya, Mansaka at Kilaan. At ang pangunahing wikang ginagamit dito ay Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano. At tayo dumako naman sa regional ng Davao. At ito ay kinabibilangan ng Region 11. At dumako naman tayo sa lumad ng Davao. At ito ay binubuo ng 6 na tribo. Ito ay kinabibilangan ng mga Bagobo, Bilan, Mandaya, Calaganes, Dulganes at Manobo. At dumako naman tayo sa Bagobo. Ang Bagobo ay sila yung mga pinakamagarbong manamit sa pangkat ng etniko. At ang mga Bagobo, sila yung may pinakamalaking impluwensya ng Kristyanismo. At ito ang halimbawa ng isang Bagobo culture. At dumako naman tayo sa culture ng mga Bilan. Ang mga Bilan ay mga magarbong manamit subalit malimit gumamit ng mga breeds. Pinakampayapa at pinakamasibag sa lahat ng pangkat etniko na makikita sa regional ng Davao. At dumako naman tayo sa pangkat ng Cagallanes. Ang Calaganes ay kadalasang napagkakamalang mga Moro. Ang mga Mandaya tribe o mga Mandaya, ito ay sila ang mga unang yumako sa sibilisasyon dahil sa maagang kaugnayan sa mga Kastila. At dumako naman tayo sa pangkat 5, ang pangkat Manobo. Ang mga Manobo ay hindi kalakihan ng mga pangangatuan, ngunit atletiko, kadalasang nakatira sa tabi ng ilog. At dumako naman tayo sa pang-6 na pangkat sa makikita lang sa pangkat ng Davao. Ang Dulanganes. Ang Dulanganes ay lubang matatapang. Walang saplot ang katawan maliban sa mga dahon at sanga ng puno. Kadalasang naninirahan sa loob ng kuweba at malalaking puno. At sa pangkat ng Davao, ito ang kanilang pangunahing panghanap buhay ay ang tinatawag nilang tinalak. Ang tinalak ay may kahusayan sa pagtatali at paghuhukay
ng abaka na tinatawag nilang tinalak. At isa pa dito ay ang kanilang napapanatili ang katutubong paraan ng pagbuburda, panggawa ng basket at pag-uukit. At dumako naman lang katutubong awitin. Ay tinatawag nilang tuwaang. Ang tuwaang ay kadalasang inaawi sa kasalan, lamayan at taniman at iba pang mga pagdiriwang. At meron din silang tinatawag na dawat. Ito'y karaniwang binibigkas o natatanging awitin ng mga mandaya. Ay dumako naman tayo sa awitin ng mga bagobo. Ito'y tinatawag nilang atingan. Ang atingan ay ginagamit nila panghele o pag-ibig. Ito ay may kadalasang ginagamit sa pagpapatulog ng bata. May tinatawag silang tub-um. Ang tub-um ay tawag dito ng mga mandaya. At tayo dumako sa panghuling katutubong awitin ng Davao. Ito ay kanilang tinatawag na kulintang. Ang kulintang ay awit na sinasabayan ng musika na mga instrumentong balang-bolang. Ito ay uri ng tambol na ginagamit ng mga babae. Sa pangkat ng Davao, may 3 katutubong sayaw. Pangunahan muna natin kung ano ang katutubong sayaw. Ang katutubong sayaw ay masusukat sa katanging-tanging katutubong sayaw ang mga di mapapantayang ambag ng mga katutubo sa kulturang Pilipino. Panguna ay ang tanongo. Ang tanongo ay sayawi ng mga may edad at may mga asawa. Ang baliti at kamarang, ito ay uri ng mga sayaw na sumasabay sa galaw ng dahon ng baliti. Ang sampak naman ay ang mga sayaw ng mga lalaki. At dumako tayo sa kanilang mga uri ng mga bugtong. Ang mga mandaya. Ang mga mandaya ay may natatangi mga bugtong. Halimbawa, ang bata ay nakakalipad. Nakakabugtong hininga na lang ang matanda. Ibig sabihin, pana at busog. At isa pang halimbawa, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Ibig sabihin, paa. Dumako naman tayo sa bugtong ng mga manobo o tinatawag nilang atukon. Halimbawa, isang buhok na di halos makita, ngunit abot ito ng mga kamay. Ibig sabihin nito ay ilog. At para naman sa panitikan, ito'y pagpapatuloy ni Binibining Francia. Ang salawikain ng mga mandaya, ang itlog kapag nabasag na, di na maaaring maisolve pa. Walang maitabago sa ilalim ng araw. Salawikain naman ng mga manobo, kung ang kalabaw na may 4 na paa, nagkamali pa, paano na ang tao? Ang bato kahit di ang matigas ng itlog kapag nababad sa laki. Maikling kwento ng panikang ito ay tinatawag na tinangkat. Ito ay tungkol sa mag-asawa na nagtutulong upang matakpan ang butas ng bubong. Umakyat ang asawang lalaki at ang babae naman ay natulungan dito upang hanapin kung saan tao may butas. Subalit, nakakita ang asawang babae ng isang saging. Ngayon, ayaw niyang makatian ng saging. Madali niya itong niluto at inanin sa hindi katahilanan na sabit ang babae. Ang tula ng palikang ito ay pag-ikan sa sumilon ni Jennifer Silla at ang payon ni Rod Mark Berta. Ang epiko naman ay Indarabata at Sulaiman. Ito ay tungkol sa magkapatid na kinakalaban nila ang mga elemento. Kailangan nila makalaban ng mga elemento. Tapos sa bandang huli ay si Indarabata
Dito nagtatapos ang aming paksa sa Regional 11. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.